so training natin for today is half marathon. First time ko siya gagawin, and the last time na gumawa ako ng long run is nung Siargao pa. 18 kilometers yon, and parang napagod ako nun. Sabi ko nun, baka di ko na siya ulitin. Kasama din kasi sa training ko yung long runs. So, recently medyo nag-slack off ako sa long runs ko. So, ngayon gusto ko lang i-challenge yung sarili ko na i-push yung sarili ko pagdating sa long run, since kailangan ko gumawa ng magandang base pagdating sa endurance training. And tingnan natin kung anong mangyari. Let's go! Pero yun nga, papakilala muna ako. Hello, my name is Vince. Actor ako sa Philippines, celebrity. Businessman, minsan host. Ngayon, officially, nagtitrain ako as a hybrid athlete here in the Philippines. And itong channel na to, ipapakita ko sa inyo kung paano tumatakbo yung buhay ko. So, meron akong tapings, meron akong content creation for brands. Gusto ko i-share lahat ng mga na-experience ko dito sa platform na to, sa YouTube itself, and sa Facebook. So, ayun, alam mo naman, like, pag nasa taping kami, sobrang hirap ng schedule, grabe yung time, like, sobrang aga ng call time, sobrang late din natatapos. Minsan, 24 hours kami nag-shoot. Alam ko, nagtataka yung mga ibang tao na paano mo napapagsabay lahat ng ginagawa mo, like sa fitness, like yung shooting, tapos ito pa, dinagdagan ko pa. And yun din, yung sa business ko, na soon i-share ko din sa inyo. Pero dito sa particular episode na to, ang gusto ko i-share is about fitness. Kasi yun talaga yung pinakaunang passion ko. Okay, so yung goal pace ko is 6 minutes per kilometer para at least 2 hours tapos na tayo sa 21K. And pwede na ako mag-start. First time ko ang ganito kabagal, ganito ka-chill. And first time ko din na uphill, downhill yung runs ko. So, hindi ko makakatulong siya sa performance ko sa next years ko. What is hybrid training in your own words? Ang ibig sabihin ng hybrid training is hindi ka lang nalalak sa isang sport or isang klaseng training. Usually, like, meron kang strength, either weightlifting, powerlifting, then meron ka din training with aesthetics like bodybuilding, then endurance training naman, which is running or high rocks. Pag hybrid ka kasi, at least meron kang dalawang sport na sinasalihan. So you get the strength of a powerlifter, you get the aesthetic of the bodybuilder, and you get the endurance of a runner. So yun yung makukuha mo kapag hybrid athlete ka. So, in short, ikaw si Jack. Jack of all trades. yun yung definition ko ng hybrid training. One kilometer down. Ayun, how did your fitness journey start? Okay. Nag-start yung journey ko sa fitness noong 2013 ako. Naalala ko yung brother ko, siya yung nagturo talaga sa akin kung paano magbuhat. Naalala ko dun pa yun dito lang sa village namin, nag-gym lang kami, and wala, sumusunod lang ako sa brother ko. And nung time na yun, varsity din kasi ako ng football nun. Nag-football ako nun. So, nung time na yun, like, pinagsasabay ko din siya. So, medyo sanay ako sa hybrid nung time na yun. Pero, natigil lang din talaga siya nung nag-stop ako mag-football. Nag-focus na lang ako sa bodybuilding. Kasi, ewan ko, like, sobrang hate ko yung endurance training dati. Sobrang hate ko yung running dati kasi
sobrang nakakapagod, sobrang nakaka-drain. And parang after mo mag-run or after mo mag-training sa football, parang pagod na pagod ka na, ayaw mo nang gumalaw, ayaw mo nang gawin kung ano yung dapat mong gawin. And nung time na yon, nag-focus na ako sa bodybuilding. Pero nung time na hindi din naman ako masyado consistent. Siguro naging consistent na lang ako nung nasa college na ako. Nung 4th year kami, meron kaming batch Bora. Galing kasi akong Lasal, so all-boys school kami. Masasabi ko, doon nagsimula yung bodybuilding journey ko. Alam mo naman, pag all-boys school, parang pagandahan ng katawan, palakihan ng katawan, and sa school namin, meron kaming bodybuilding contest. And yung tawag doon, Are You The Man? Nung first year high school ako, which is nung nag-quit ako nung football, yun yung ini-aim ko na makasali ako ng Are You The Man? So sabi ko, okay, first year pala, magti-training na ako for Are You The Man? Kasi gusto ko manalo eh. Gusto ko, ewan ko for some reason, parang meron akong gustong patunayan or parang feeling ko grabe yung respect na makukuha ko sa mga classmates ko kapag maganda yung katawan mo ng ganung age. Nung pagdating ko ng 4th year, sobrang nalungkot ako kasi tinanggal ng Lasal yung Are You The Man? So sabi ko nun, wala, anong gagawin ko? Parang sayang naman yung pinagpapaguran ko. So dumating yung batch Bora. Sabi ko, okay, sige. Sa batch Bora na lang yung paghahandaan ko. Para pagdating ko ng Boracay, maganda katawan ko. Parang hindi ako mahiya maghubad. So totoo lang, ang laking bagay lang din talaga na parang yung gusto ko ma-achieve is yung confidence. Kasi nung high school ako, parang tumataba ako, pumapayat ako. Sobrang hindi ako consistent. Pagdating ng 4th year, sabi ko, okay, sige, ayusin natin to. Gawin natin to. Bigyan natin tong 100%. Pagod ka na, no? First 4K. Ang sarap lang din sa feeling ng sinasabihan ka ng friends mo na, uy bro, paano yan? Ganun. Like, paano mo nagawa yan? Ganyan. Paano ka nagpaganda ng katawan? Paano mo na-achieve yung goal niyan? Kasi goal ko din yan eh. So, nung time na yun, sabi ko, okay, meron naman palang nakakapansin sa hard work ko. Meron naman palang nakakapansin sa ginagawa ko. So, nung time na yun, sabi ko, okay, sige, ituloy-tuloy natin. So, nung college, naging consistent ako noong 2018. 2018 ako nagsimula. Hanggang sa nag-pandemic. Okay. Medyo nag-panic ako nun kasi sabi ko, paano na yung pinaghirapan ko ng 2 years? Kasi 2018 ako nagsimula ng bodybuilding. And 2020 yung pandemic. Sabi ko, grabe yung 2 years na pinaghirapan ko, ganyan. Ayoko naman mawala. So, nung time na yun, gumawa ako ng gym dito sa bahay. Bumili ako ng mga equipment para lang matuloy-tuloy ko yung training. Ganun ako invested, ganun ako parang ka-motivated para ituloy yung ginagawa ko. And nung time na yun, dun din ako mas naging seryoso. Dun ko ginawa yung first decision ko na sumali sa isang bodybuilding competition. First time ko mapagdaanan yung prep as a bodybuilder. So, nung time na yun, parang nag-e-enjoy lang din talaga ako kasi parang hindi ako nahihirapan sa ginagawa ko. As in, nag-e-enjoy talaga ako magbuhat ng time na yun. 6K, baby. 15K more to go. Pumatay yung uphill, downhill. Hindi ko yung expect ganito kahirap. Hanggang sa nag-audition na ako for GMA. So nung nag-audition ako for GMA, syempre sobrang bata ko noon. So nung time niya, hindi na natuloy yung bodybuilding contest kasi mas kailangan ko mag-focus sa career na gusto ko, which is maging artist. Grabe, sobrang hirap lang din talaga kasi kailangan mo gawin kung ano yung mga dapat mong gawin. Pag pupunta ako sa work, meron akong meal prep, hindi ako kumakain ng packed lunch or packed dinner or packed meal. Hindi ako kumakain ng packed meal kasi meron ako sinusunod na diet eh.
kapag hindi ko sinunod yung diet ko, mawawala yung aesthetic na gusto ko na makita sa TV. And siguro, nakuha ko lang din talaga yung discipline na yun sa pag-prepare sa bodybuilding. And thankful ako na napagdaanan ko yung preparation na yun kasi hindi lang sa sport mismo na-apply yung discipline, pati din sa work ko. Pagdating sa call time, pagdating sa kailangan mong aralin yung script, masasabi ko, overall, nakatulong talaga siya sa akin. Pagdating din sa business, yung tipong kalaban mo yung sarili mo kasi wala ikaw yung sarili mong boss eh. And I think magandang advantage din yun na kapag bodybuilder ka, grabe yung disiplina mo. And isa talaga yun sa nakuha ko. Question ko yung sarili ko, ba't ko ito ginawa? Pero, okay lang, naniniwala naman ako. Paulit-ulit to, lumalabas sa utak ko. To get something you've never had, you have to do something you never did. So, never pa ako nag-21K. First time ko lang to. Uphill, downhill pa. What was the hardest part of the transition? Siguro yung na-experience ko parang back to zero ako. Nakita ko na, oo nga, ang lakas ko, pero pagdating sa movement na kailangan ng mabilisan ganyan, ang bilis kong hingalin. So I think yun talaga yung pinaka-main reason kung bakit nag-switch ako. 18 kilometers down, let's go! Kahit alam kong sobrang hirap, kailangan ko lang talagang tanggapin na kailangan mo lang din talaga magsimula sa isang bagay. Wala namang masama magsimula. Yun nga yung pinaka-mahirap magsimula. Kaya ini-encourage ko na kung gusto nyo mas umokay yung lifestyle nyo, mag-switch kayo into hybrid training. Kasi sa totoo lang, yun yung pinaka-realistic kung paano tayo mabuhay. Kailangan functional tayo, kailangan gumagalaw tayo lagi, hindi lang tayo nasa stock. Para sa akin, mas gusto ko na mas functional yung training ko, na mas ideal sa work ko. Last 2 kilometers, baby! Let's go! Siguro isang myth about hybrid training is nakakawala siya ng muscle. Hindi totoo yun. Sa totoo lang, sobrang daming ang benefits ng hybrid training kasi since madami kang binaburn na calories, mas madami kang pwedeng kainin. And kapag mas madami kang pwedeng kainin, mas makakapag-enjoy ka. Mas ma-appreciate mo yung moments sa kasama mo yung family mo, kasama mo yung friends mo. Lalo na tayong mga Pinoy, like food pa naman yung isa sa pinaka-bonding natin. Isa yun sa mga benefit na nakita ko pagdating sa hybrid training na parang ang dali i-maintain ang physique kapag meron kang endurance training and strength training. Last 500. Balik ako dyan. Wala. First time ko gawin yun. 1,332 calories burned. Average pace 6 minutes 45 seconds per kilometers. Total 21 kilometers. 2 hours 20 minutes yung 21K na. And 21 kilometers, 2 hours 22 minutes. Then 6:45 pace. Yung. So, yun nga, pinaka-longest run ko is 18 kilometers. So, para sa akin, and last March pa yun. Yung mga easy long runs ko, hanggang ano lang ako, 12 kilometers lang. So, ang laking jump. So, sobrang sobrang lalahan nun. Hindi ko nga alam kung bakit ko siya ginawa eh. Kaya nga siya challenge di ba? Kasi hindi natin alam kung magagawa natin o hindi. Pero, nagawa natin. Wala, galing natin. Let's go!
Bakit ko ba ginawa yung 21K run? Ginawa ko yung 21K run kasi siguro gusto ko i-test yung fitness level ko kung nasa na ako. Para sa akin, wala naman ako ini-aim. Kasama din kasi talaga siya sa training ko. Sa training ko din kasi, i-discuss ko na sa ibang vlog. Meron akong tatlong klaseng training pagdating sa endurance. Meron akong speed training, meron akong tempo training, and meron akong easy long run training. Tinest ko yung capabilities ko pagdating sa easy long training kasi kapag dating din kasi sa race, kailangan mo din ng base eh. Isa yun sa mga bagay na kailangan mo talaga bigyan ng oras. Alam ko, sobrang boring ng long runs na parang 2 hours ka nagjo-jogging, ganyan. Tapos parang, kailan ba ito matatapos? Naalala ko nga kanina, sabi ko, pagdating ko ng 15K, gusto ko na itong tapusin kasi parang hindi na siya worth it. Pero kailangan natin mag-stick sa plan, kailangan natin mag-stick sa ginagawa natin kasi magbe-benefit din tayo doon. And siguro yung chine-chase ko lang din talaga yung sense of fulfillment pagdating sa pag natapos mo na yung kailangan mong gawin. Hi, Lempo! Lika. Siguro isa din sa sobrang nahirapan ako pagdating sa mga long runs. Like, kanina. Tapos wala akong kausap, tapos wala din akong music. Yung narinig mo lang yung footsteps mo habang nag-run ka. Pag napunta kasi sa zone na yun, makakalimutan mo na lahat ng mga bagay o problema. Parang nagfo-focus ka lang sa isang bagay na okay, kailangan ko ito matapos. Tapos paulit-ulit mo lang talagang narinig yung footsteps mo, yung hangin. Sa simula, sobrang challenging. Pero pagdating sa gitna niyan, kapag nakuha mo na yung rhythm, maganda siya, masarap sa feeling. Bye-bye!